Hello mga kaibigan! Narito na ang ating weather update ngayong hapon. Huwag kalimutang i-like at i-share. Kung nasa Facebook kayo, mag-follow naman. At kung nasa YouTube naman, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating ulat. Narito ang ating pinakabagong ulat tungkol sa Bagyong Goryo. Ayon sa Pag-asa, ang bagyong ito ay kasalukuyang nasa 1,170 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ang international name nito ay Podul, isang pangalan na nagmula sa South Korea na nangangahulugang willow, isang uri ng puno. Ang bagyong ito ay may lakas ng hangin malapit sa mata o sentro ng bagyo na 110 kilometers per hour at may pagkakataon na tumaas hanggang 135 kilometers per hour. Gumagalaw ito patungong westward o pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Mabibilang ito bilang mabilis na galaw dahil karaniwang mabagal ang paggalaw ng bagyo kung ito ay 10 kilometers per hour o mas mababa pa. Dahil sa bilis ng paggalaw ng bagyo, inaasahan na ito ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa darating na Wednesday, sa gabi. Sa araw naman ng Wednesday, ito ang pinakamalapit na posisyon ng bagyo sa ating bansa. Ngunit wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng Pilipinas. Ang ibig sabihin ng direktang epekto ay ang pagkakaroon ng kaulapan at lakas ng hangin na direktang dulot ng bagyo na naaapektuhan ang bansa. Dahil sa kalayuan ng bagyo, wala itong direktang epekto sa atin. Gayunpaman, maaari itong magkaroon ng indirect effect o hindi direktang epekto, gaya ng pagpapalakas ng hanging habagat. May posibilidad kasi na ang posisyon ng bagyo ay makahila ng moisture mula sa kalupaan na nagdudulot ng pagtaas ng ulan, lalo na sa western part ng bansa. Ngunit sa kasalukuyan, dahil mahina ang koneksyon ng moisture ng habagat, walang magiging enhancement o pagpapalakas ang Bagyong Goryo sa hanging habagat. Ang hanging habagat ay nakaapekto pa rin sa western part ng Luzon, kabilang ang Palawan, Occidental Mindoro, Ilocos Region, Zambales, Bataan at Metro Manila. Dahil mahina ang epekto nito, ang kalangitan ay partly cloudy to cloudy sky. Ibig sabihin ay maaliwalas pa rin ang panahon at mababa ang tsansa ng pag-ulan. Sa pangkalahatan, sa buong Pilipinas ay partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na nangangahulugang maaliwalas ang panahon at mababa ang posibilidad ng ulan. Kung sakali mang umulan, ito ay magiging localized thunderstorms lamang, panandali ang pag-ulan na tumatagal ng minuto hanggang 1 oras. Kapag umabot ito ng 2 oras, nangangahulugan na well-developed na ang mga ulap na nagdudulot ng thunderstorms. Sa forecast ng Pag-asa para kay Bagyong Goryo, may posibilidad na lumakas pa ito sa susunod na 12 hours mula sa severe tropical storm hanggang sa maging typhoon category. Kung hindi man, mananatili itong severe tropical storm hanggang sa maglandfall sa Taiwan. Sa gabi ng Wednesday, inaasahang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, ang cone of probability ng bagyo. Ito ang linya sa gitna ng shaded area sa weather model na nagpapakita ng pinakamalamang na landas ng bagyo base sa mga modelo. Ngunit ang upper bound at lower bound ng cone ay nagpapakita ng posibilidad na maaari pa ring magbago ang landas ng bagyo. Kung mag-shift ito ng mas southward, posibleng magkaroon ito ng direktang epekto sa extreme northern Luzon, particular na sa Batanes, kung saan maaaring magtaas ang signal number 1. Para sa buong Luzon, mananatili ang kasalukuyang fair weather na may mababang tsansa ng pag-ulan. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, mananatili ring maaliwalas ang kalangitan at mababa ang posibilidad ng pag-ulan. Kung sakaling uulan, ito ay mas mataas ang tsansa na mangyari sa hapon at gabi dahil sa proseso ng evaporation at condensation na nangyayari pagkatapos ng pag-init ng kalupaan sa araw. Walang gale warnings na nakataas sa ngayon, ngunit ipinapaalala namin sa ating mga kababayan na mag-ingat dahil posibleng umabot 1.5 meters ang mga pag-alon sa extreme northern Luzon. Maaari rin itong umabot ng 2 metro sa darating na Wednesday dahil sa paglapit ni Bagyong Goryo. Sa ibang bahagi ng bansa, ang pag-alon ay banayad hanggang katamtaman lamang. Para naman sa 4 na araw na weather outlook hanggang Friday, inaasahan na magiging maaliwalas pa rin ang kalangitan at mababa ang tsansa ng pag-ulan bukas.
Ngunit sa Wednesday, habang papalapit si Bagyong Goryo, hindi natin inaalis ang posibilidad ng pag-ulan sa extreme northern Luzon. Sa parehong araw, mas lalakas ang epekto ng hanging habagat, kaya inaasahan ang cloudy skies at mas mataas na tsansa ng pag-ulan sa buong Visayas, Palawan at western part ng Mindanao, particular sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Mula Thursday hanggang Friday, posibleng magpatuloy ang pag-ulan sa extreme northern Luzon na konektado kay Bagyong Goryo. Ang habagat naman ay maaaring makaapekto sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas at western part ng Mindanao kasama ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Paalala, maging handa at mag-ingat ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-follow sa ating Facebook, mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating weather updates. Ingat po kayo palagi.